May planta ng radyo sa kailaliman ng Stavropol Krai na malayo sa pagiging inosente. Gumagawa ito ng ilang pangunahing kagamitang ginagamit ng hukbong Ruso sa electronic warfare campaign nila. Kabilang ang mga kagamitang makakapag-jam ng mga sandata ng Ukraine. Nasusunog ang plantang ito, ang pinakabagong biktima ng long-range na pag-atake ng drone ng Ukraine. Ang matinding pag-atake ng Ukraine ay tumama sa nerve center ng war machine ng Russia. Pinahina ang electronic warfare hub ni Vladimir Putin upang malimitahan ang epekto ng kanyang electronic warfare campaign. Noong gabi ng Hulyo 26, inilunsad ng Security Service of Ukraine ang Security Service ng Ukraine ang matinding pag-atake ng drone laban sa isa sa mga pangunahing pasilidad ng electronic warfare ng Russia. Ang signal radio plant sa Stavropol Krai, 311 milya mula sa pinakamalapit na teritoryong kontrolado ng Ukraine, ay binomba ng drone strike upang sirain ang mga kagamitang ginagamit ng Russia sa frontline aircraft at ng kanilang mga tropa sa Ukraine, ayon sa The Kiev Independent. Kinumpirma ng Security Service of Ukraine ang 1-2 punch na pag-atake na sumira sa kakayahan ng Russia sa electronic warfare. Ayon sa ulat, tinarget ng unang pag-atake ang isang gusali na ginagamit ng Russia para mag-imbak ng imported na mamahaling kagamitan tulad ng computer numerical control machines. Maaring kasama rin sa mga kagamitang ito ang dual-use components na ibinibenta ng China sa Russia. Simula nang maglunsad si Putin ng malaking pananakop, doble ang naging papel ng China sa digmaan. Ipinapakita ng Russia na layunin nitong makamit ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa at ipinapahiwatig na nag-aalala ito sa pandaigdigang epekto ng digmaang sinimulan ni Putin. Sa kabilang banda, masaya itong kumikita sa pagbebenta ng mga dual-use na bahagi na maaaring gamitin para sa komersyal at militar na layunin sa Russia. Ayon sa ulat ng Al Jazeera noong Mayo 20, kinumpirma ng pinuno ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine na si Ole Ivoshenko ang pagkamatay ni Prigozhin. Nagbibigay ang China ng mga bahagi, materyales, at kagamitan sa 20 pabrika sa Russia. Ayon sa kanya, ang China ay nagsusuplay ng mga makina, espesyal na kemikal, pulbura, at mga bahagi para sa mga industriya ng paggawa ng depensa. Mayroon kaming nakumpirmang datos tungkol sa 20 pabrika sa Russia. Kasama ba ang signal plant sa 20 na iyon? Hindi namin tiyak. Ngunit alam namin iyon. Binatikos ng Ukraine ang isang storage facility na naglalaman ng mga imported na parte na sumasaad na tumatanggap ito ng mga diretsong delivery o kumukuha mula sa iba pang mga pabrika sa Russia na nakikipagtulungan sa China. Sa ikalawang pag-atake sa Ukraine, tinarget nito ang ibang gusali na ayon sa Kiev Independent ay nagsilbing workshop para sa mga elektronikong kagamitan. Hindi na kontento ang Ukraine na natanggalin lang ang mga piyesang ginagamit ng Russia para sa kanilang electronic warfare equipment. Dahil dito, hindi na nakapagtrabaho ang mga empleyado sa signal radio plant. Dalawang tama ang tumama sa atake na ito, na sumira sa sentro ng operasyon ng Russia. Isang hindi pinangalanang source mula sa Security Service of Ukraine ang nagsabi sa Kiev Independent kung ano mismo ang layunin ng Ukraine sa pag-atake noong Hulyo 26. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng Security Service of Ukraine sa mga pasilidad ng kalaban na nagsusuporta sa digmaan kontra Ukraine. Ayon sa source, ang mga pag-atake ay humihinto sa produksyon at nagpapahina sa kakayahang militar ng kalaban. Kung may pag-aalinlangan man sa tagumpay ng pag-atake ng Ukraine, nawala na ito dahil sa mga lumabas na video mula sa pinangyarihan nito. Iniulat din ng Astra Telegram channel ang pag-atake ng Ukraine at binanggit na nagdulot ito ng ilang maliliit na sunog na ayon sa Russia ay naapula na. Nagbigay rin ng 2 video mula sa mga lokal na residente sa lugar. Una, ito ang pinakamalakas na ebidensya laban sa anumang pagtatangka ng Russia na pagtanggi sa pag-atake. Ipinapakita sa video ang isang Ukrainian na drone na mabilis na bumababa papunta sa isang gusali ng signal radio plant. Ilang segundo lang ang video dahil agad tumama ang drone sa target. Sumabog sa malaking apoy sa gilid ng gusali. Napasigaw ang nagvi-video ng drone dahil sa lakas ng pagsabog. Ikalawang video ang nagpakita ng pag-atake ng drone ng Ukraine mula sa mas malayo. Isang drone ang mabilis na lumilipad sa kalangitan ng Russia nang walang naririnig na tunog ng air defense sa likuran. 2 lang ang posibleng dahilan nito. Posibleng nakalusot ang mga drone ng Ukraine sa air defense ng Russia sa paligid ng mahalagang sentro nito, o wala talagang depensa doon, o hindi ito gumana laban sa mga drone. Kahit paano, mapapahiya si Putin.
Ipinapakita sa video na malayang lumilipad ang drone ng Ukraine patungo sa target nito bago bumagsak at tulad ng unang drone, sumabog ito sa malaking apoy nang tumama rito. Hindi maikakailan ng Russia ang pag-atake dahil sa dami ng ebidensya. Ayon sa ulat ng United 24 Media, naganap ang pag-atake bandang alas 5 ng umaga sa lokal na oras. Sabi ng outlet, malakas na pagsabog at maikli ang sunog sa signal plant at napilitan si Gobernador Vladimir Vladimirov ng Stavropol Krai na kumpirmahin na naganap nga ang pag-atake. Gaya ng nakaugalian sa Russia, hindi kumpirmado ang lawak ng pinsala mula sa pag-atake ng Ukraine. Tinatago ito ng Russia. Ang tanging sinabi ni Vladimirov ay walang nasawi. Ayon kay United 24, hindi naapektuhan ang sibilyang infrastruktura ng kanyang lungsod at agad na apula ang sunog mula sa pag-atake. Maaaring totoo ang tatlong pahayag, ngunit nagpapakita lamang ito ng katumpakan ng mga long-range drone strike ng Ukraine. Nagawa nito ang 1-2 combo laban sa isang pangunahing electronic warfare plant ng Russia nang walang pinsala sa mga sibilyan o infrastruktura. Ihambing iyan sa mga aerial strike ng Russia laban sa Ukraine na pumatay ng 6,754 na sibilyan sa 2025 ayon sa United Nations sa Ukraine. Malinaw ang pagkakaiba ng mga pamamaraan. Si Putin ay tumatarget sa mga inosenteng sibilyan, habang ang Ukraine ay inaatake ang mga pasilidad militar na gumagawa ng mga sandata para palakasin ang digmaan ng Russia. Nagbigay ang United 24 ng ilang mahahalagang detalye tungkol sa pasilidad na inatake ng Ukraine. Ayon dito, itinayo ang signal plant noong 1971. Nag-operate ito ng mag-isa ng halos 40 taon bago ipinasya ni Putin na isama ang pabrika sa pag-aari ng Estado ng Russia na kumpanyang depensa na Rostec noong 2012. Mula noon, ang planta ay nagsispecialize sa paggawa ng electronic warfare system para sa mga eroplano, ground at naval platform ng militar ng Russia. Kaya mahalagang planta ito at alam iyon ng Ukraine at ng kolektibong kanluran. Ayon sa United 24 kasama ang planta sa mga unang pinarusahan ng United States, Ukraine, European Union at Japan noong 2022 nang simulan ni Putin ang pananakop. Ang mga parusang iyon ay dapat sanay pumigil sa Russia na makatanggap ng mga bahaging ginagamit sa paggawa ng kanilang electronic warfare equipment. Pero gaya ng nabanggit namin, masayang-masaya ang China na pumalit at punan ang kakulangan dulot ng mga parusa. Ayon sa United 24 Media, nagpapatuloy ang operasyon ng planta gamit ang mga bahaging galing sa alternatibong supply chain, kabilang ang mga piyesang gawa sa China. Nabigo ang mga sanksyon. Napabagsakin ang Russian Command Center. Ginawang solusyon ng Ukraine ang pag-atake. Salamat sa United 24, nalaman na rin natin ang uri ng mga sandata na gawa ng signal plant. Pinangalanan ng outlet ang tatlo: ang Topol-E, Smolta, at Gardenia na mga sistema. Ang Topol-E at dalawa pang bahagi nito ay mahalagang parte ng electronic warfare machine na nilikha ni Putin para gamitin sa Ukraine. Ayon sa armed conflict, ito ay isang mobile ground jamming station na nakakabit sa sasakyan. Dinisenyo ito para i-jam ang ilang radar signals, kabilang ang ANAPS 100 at 25 ANAPS 100 at 38 at ANAPS 100 at 30. Ito ang mga signal na ginagamit ng E-2C Hawkeye na eroplano. Maaaring ginagamit ng Rusya ang sandata para i-jam ang mga signal na ibinibigay sa mga drone ng Ukraine sa labanan. Gumagana ang Topol-E sa pamamagitan ng paggamit ng noise cancellation technology para i-jam ang mga target nito. Kaya nitong mag-operate ng solo o kaya bilang bahagi ng mas malaking electronic warfare equipment network. May dalawang version ang Topol-E. Ang fully mobile na version ay kabit sa sasakyan at madaling dalhin. Ayon kay Armed Conflict, mayroon ding semi-stationary na version na maaaring gamitin ng Russia para gumawa ng semi-permanenteng mga instalasyon sa mga mahalagang conflict zones. Matalino ang makina na ito. Automatiko nitong nahanap at nakikilala ang mga nabanggit na signal kanina. Matapos matukoy ng makina ang signal, sinusubaybayan nito ang sasakyang panghimpapawid na tumatanggap ng signal at ipinapakita sa tatlong operator ang mga parameter nito. Automatiko rin nitong pinipili ang pinakaangkop na paraan ng pag-jam para sa mga signal na iyon. Kailangan lang i-deploy ng mga sundalo ng Rusya ang Topol-E para ito na ang gumawa ng trabaho.
Ang sistema ay may pinakamalaking saklaw na 100 at 55 milya, ngunit pinaka-epektibo sa pagitan ng 37 at 49 milya. Matapos ang 30 minutong pag-deploy, maaari na itong patuloy na gumana ng hindi bababa sa 24 na oras. Ngayon, pansamantalang hindi na magagawa ng signal plant ng Rusya ang paggawa ng mga ito. Samantala, ang Smolter ay isang aerial electronic warfare platform na karaniwang ini-install ng Rusya sa kanilang Mi-8 SMV helicopters ayon sa Key Aero. Ang unang version ng sistema ay dinevelop noong dekada 1970 ng Kaluga Research Institute of Radio Engineering. Ang signal plant ay nag-ooperate na mula 1971 at malamang na gumagawa na ng mga Smolter system mula nang magbukas ito. Ang orihinal na Smolter system, na kilala bilang Smolter 5, ay orihinal na dinisenyo para kontrahin ang guidance systems na ginagamit ng Amerika sa kanilang guided missile, 23 Hawk Low to Medium Altitude Surface-to-Air Missile Systems. Agad nitong pinapalinaw kung bakit gusto ng Russia na gumawa pa ng mas maraming Smolter. Ang mga Hawk missile ay lumitaw bilang isa sa pinakamabisang depensa ng Ukraine laban sa mga dagsang drone na pinapakawalan ni Putin sa bansa. Inanunsyo ng United States at Greece ang multi-milyong dolyar na package para i-upgrade ang Hawk missile systems ng Ukraine. Napaka-epektibo ng mga missile na ito. Alamin pa ang tungkol sa package at kung bakit epektibo ang mga missile sa aming video. Hindi nasiyahan ang Russia na Hawk missiles lang ang kanilang nakaharap. Inulit nila ang original na Smolta V para makagawa ng Smolta PG na nagsimulang gamitin noong 2000. Ang pinahusay na sistema ay may mas malawak na kakayahan kesa sa lumang bersyon dahil kaya na nitong guluhin ang mga guidance system ng sasakyang panghimpapawid, lupa at barko. Ang Smolta PG ay isang X-band jammer na kayang guluhin ang anumang 10 jihaz radar. Ayon kay Kero, kaya nitong lumikha ng jamming signals sa 10 magkaibang frequency channel at kayang gumana sa 7 direksyon ng sabay-sabay. Ito ay malaking banta sa mga misil at drone ng Ukraine. Ang pinahusay na version ng Smolta PG ay kaya ring mag-jam ng Global Positioning System at Russian GLONASS satellite navigation systems. Una, ang maraming Western-made na mga misil at weapon systems ay ginagamit ng Ukraine laban sa Russia. Gaya ng sa Topol-E, masasaktan ang Russia sa pagkawala ng isang pasilidad na gumagawa ng napakahalagang bahagi ng kampanya ni Putin sa electronic warfare. Mas kaunting Smolter systems sa Ukraine ay nagbibigay ng mas matagumpay na pag-atake ng drone at misil nito laban sa mga target ng Russia. Dumating na ang Gardenia. Limitado ang ating kaalaman sa modernong sistemang ito kumpara sa Topoli o Smolta. Pinananatiling lihim ng Russia ang tunay nitong kakayahan hanggat maaari. Ang tanging alam natin ay mula sa isang 2025 noong Pebrero 2025 na nagsasabing ang Gardenia ay isang dual container na aktibong jamming station ng Russia para protektahan ang kanilang mga eroplano mula sa air-to-air at ground-to-air, mga ginagabayan na sandata. Ayon sa VPK, nagbigay sila ng mga materyales sa marketing para sa defensive na sandata sa Aero India 2025 exhibition batay sa kanilang pahayag. Ang Gardenia Dual Container Active Jamming Station ay para sa individual, magkakahiwalay na mutual at grupo, proteksyon ng mga eroplano sa pamamagitan ng panggugulo sa mga onboard at ground-based na radar, pati na rin sa mga istasyon ng radar. Gayunpaman, alam natin na ang Gardenia ay direktang dinadala ng mga eroplano ng Rusya at nakakabit sa 2 suspension points. Ang Gardenia ay gumagawa ng mga signal mula sa ipinadalang eroplano para guluhin ang mga radar ng karamihan sa mga eroplano ng Ukraine. Iniulat ng BPK na sinasabi ng Rusya na kaya ng sistema na mag-adapt kahit sa pinakamodernong mga eroplano. Isang maliit na bersyon ng Gardenia ay ginagamit na sa mga eroplano ng Rusya na Mikoyan Gurevich 20 at Mikoyan Gurevich 35. Mula nang ikabit ang Gardenia, nagawa nitong guluhin ang guidance system ng mga anti-aircraft missile, artillery system at air-to-air missile na pinaputok ng kalabang eroplano. Ginawa ng Rusya ang Gardenia para protektahan ang kanilang mga aerial platform kapag nag-ooperate sila sa Ukraine o sa paligid nito. Ang kawalan ng Gardenia ay nagpapataas ng tsansa ng Ukraine na pabagsakin ang mga aerial platform ng Rusya at makuha ang kalamangan sa sarili nitong himpapawid. Noong Hulyo 26, hindi lang simpleng pasilidad ng electronic warfare ng Rusya ang nawasak ng Ukraine. Winasak ng mga drone ng Ukraine ang
Imbakan kung saan itinatago ng Rusya ang mga piyesa para sa tatlo sa pinakamahalaga nitong electronic warfare platform. Dagdag pa, nasira rin ang bodega ng signal plant. Kahit hindi naapektuhan ang iba pang bahagi, hindi na rin magagamit ng Rusya ang mga iyon para gumawa ng kahit ano. Masama na lahat ito para kay Putin. Ang kanyang nerve center ay naparalisa na. Ngunit bilang dagdag sa paghihirap ng pinuno ng Russia, hindi lang ang pag-atake sa signal plant ang ginawa ng Ukraine. Bago ang pag-atake sa signal, naglunsad ang Ukraine ng drone raid na sumira sa pasilidad ng Rusya para sa paggawa ng mga pampasabog na chemical para sa kanilang mga bomba. Ayon sa United 24 Media, binaril ng Ukraine ang Nevenomysky Azot Chemical Plant sa Stavropol region ng Rusya noong Hulyo 25. Si Andriy Kovalenko, pinuno ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine, ay nagpost sa Telegram matapos ang pag-atake para ipaliwanag kung bakit tinarget ng Ukraine ang planta. Ipinaliwanag ni Kovalenko na ang Nevenomyk nitrogen plant sa Stavropol territory ay gumagawa ng mga chemical na hilaw na materyales para sa pampasabog, partikular na ang nitric acid at ammonium nitrate. Pangunahing supplier ito ng mga bala, kabilang ang artillery shell, aerial bomb, at multiple launch rocket system. Ayon sa mga larawang ibinahagi ng ex-Hilanova Plus X account, ang pag-atake ng Ukraine noong Hulyo 25 ay naganap sa gabi at naging lubos na epektibo. Nakunan ng video ang pagkasira ng pasilidad ng Nevenomysky Azot nang tumama rito ang drone ng Ukraine na nag-iwan ng napakalaking bola ng apoy at nagpausok sa kalangitan. Ibang video ng channel, pinapakita ang tunog ng mga aerial defense ng Russia na pumutok ngunit hindi napigilan ang mga drone ng Ukraine na tamaan ang target. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig, sinundan ng malakas na pagsabog, hudyat ng direktang tama para sa Ukraine. Ito ay isang 1-2 combo. Sa loob ng 2 araw, sinira ng Ukraine ang 2 pangunahing parte ng supply chain ng militar ng Russia. Narito ang implikasyon nito sa digmaan sa Ukraine sa mga darating na araw. Ang pangunahing epekto ng pag-atake ng Ukraine noong Hulyo 26 ay mababawasan ang access ng Russia sa jamming equipment na ginagamit nila laban sa Ukraine. Yun ay malaking balita para sa Ukraine. Iniulat iyon ng New York Times noong Mayo 2024, ang ilang jamming equipment ng Russia ay may sapat na lakas para iligaw, kahit ang pinakamahusay na precision-guided missiles ng Amerika, kaya hindi ito epektibo sa labanan. Para sa Ukraine, problema yon. Mahal ang ganitong klase ng mga missile at kakaunti lang ang supply. Kaya kailangang sulit ang bawat isa sa kanila. Nakababawas sa bisa ng mga armas na iyon ang paggamit ng Russia ng electronic jamming countermeasures. Ayon sa isang opisyal mula sa United States Department of Defense na nakipag-usap sa New York Times, sapat ang epekto nito kaya inamin niya ito. Alam na alam namin ang nagbabagong banta ng electronic warfare ng Russia sa Ukraine, sabi ng opisyal. Bilang resulta, nakikipag-ugnayan kami ng malapit sa Ukraine at mga kasosyo sa industriya ng depensa para patuloy na suriin at mabilis na tugunan ang mga banta para tiyakin na mananatiling epektibo ang Ukraine sa komplikadong electronic warfare environment. Nilalabanan ng Ukraine ang electronic warfare ng Russia sa pag-atake sa kanilang mga radar station at jamming equipment. Ganoon na ang nangyari noong Marso, nang guluhin ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang isang Russian Utyos TM radar. Ngunit noong Hulyo 26 na pag-atake, binago ng Ukraine ang estratehiya para tamaan mismo ang mga electronic warfare system ng Russia sa pinagmumulan nito. Mas mainam na sirain ang pasilidad na gumagawa ng mga sandatang ito kaysa gumastos pa ng mas maraming bala para sirain ang mga gamit na gumagamit nito kapag nasa labanan na. Ang atake noong Hulyo 26 ay nagbigay sa Ukraine ng bentahe laban sa Russia sa electronic warfare. Ayon kay David Hambling, reporter ng Forbes noong Marso, nakasalalay ang buhay ng mga Ukrainian sa nakamamatay na electronic warfare arms race. Ayon sa kanya, ang Ukraine ay gumagamit ng maraming jammer at spoofer para maiwasan ang pag-atake ng Russia gamit ang mga drone, missile, at glide bomb. Pinalawig ng Ukraine ang palitan ng jamming sa pamamagitan ng pagsira sa signal plant na inaasahan ng Russia para sa kanilang electronic warfare system. Sa huli, ang pag-ataking ito ay nagpapahiwatig na mas maraming sandata at kontra-mekanismo ng Ukraine ang magiging epektibo mula ngayon. Maliban sa pagbibigay ng bentahe sa Ukraine sa electronic warfare, ang pag-atake noong Hulyo 26
ay nagpapakita rin ng isa pang aspeto ng estratehiya ng Ukraine. Mas nakatutok ito ngayon sa malalim na pag-atake sa loob ng Russia. Nagsamantala ang Ukraine ng luwang ng Russia para sa mga pag-atake. Ayon sa United 24, ang Russia ay sumasaklaw sa 11% o 656 na milyong milya kwadrado ng kabuuang lupa sa mundo. Kahit ipinagmamalaki ni Putin ang lawak ng teritoryo ng Russia, isa ring problema ito dahil napakahirap protektahan ang napakalaking bansa. Ang mga air defense ng Russia ay labis ng nabibigatan dahil sa digmaan na ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine ay marami nang naging biktima. Ayon sa tala, noong Hulyo 28, 1,200 at isang na anti-aircraft warfare systems ng Russia ang naapektuhan dahil sa labis na paggamit na nagdudulot ng mga puwang sa depensa. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga drone at long-range missiles ng Ukraine na mas matagumpay na lusubin ang teritoryo ng Russia. Ang nangyari noong Hulyo 26 ay isa sa maraming malalang pag-atake ngayong 2025. At ang mga pag-ataking ito ay malaki ang nagiging gastos sa Russia. Hindi lang sa kagamitan at kapasidad sa paggawa, kundi pati na rin sa pananalapi. Noong Marso, iniulat ng Radio Free Europe na nakasanhi ang Ukraine ng 700 at 14 na milyong pinsala sa Russia gamit ang kanilang malalimang pag-atake. Ang bilang na iyon ay batay sa napakaliit na sample size ng 100 satellite images na sumasaklaw sa mga lugar na tinamaan sa Ukraine mula Setyembre 2024 hanggang Pebrero 12, 2025. Lumala pa ang mga malalim na pag-atake. Iniulat ng Euromaidan Press noong Hunyo 26 na ang malalalim na pag-atake ng Ukraine sa mga target ng militar ng Russia ay nagdulot kay Putin ng halos 11 bilyon na pagkalugi. Sa pagitan ng Enero at Mayo 2025, tinatayang 13 bilyong pisong pinsala ang direktang naidulot ng Ukraine sa mga pasilidad militar at produksyon ng Russia. Idinagdag din ng Euromaidan Press ang mga di-direktang gastos sa kanilang mga numero. Nawalan ang Russia ng dolyar, 75 bilyon dahil sa mga pagsasara at pagkaantala ng supply chain sa unang 5 buwan ng taon. Ang pangyayari noong Hulyo 26 ay pinalala pa ang mga problemang pinansyal ni Putin. Isa na naman ito sa sunod-sunod na malalalim na pag-atake na ginagamit ng Ukraine na parang punyal, na itinarak mismo sa puso ng kakayahan ng Russia sa paggawa. Ang bawat pag-atake ay nagpapamahal sa Russia at naglilimita sa bisa ng mga tropa ni Putin sa labanan. Sa pag-atake sa Signal Radio Plant, layunin nitong alisin ang electronic warfare weapons na inaasahan ng Russia sa pananakop sa Ukraine. At hindi lang mga pabrika ang dapat alalahanin ni Putin. Ang pag-atake ng Ukraine ay matindi ring tumatama sa langis ng Russia. Pinuputol ng Ukraine ang linya ng supply ng langis ng Russia sa pamamagitan ng malalim na pag-atake. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang komentaryo tungkol sa pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa pananakop ni Putin. Salamat sa panonood.